Yun, magandang umaga sa inyong lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulang araw. At welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Ngayong araw na to ay naisipan ko pong mag-video at wala rin po naman tayong ginagawa. At as usual mga kabossing, medyo nagpapagaling pa rin tayo. Pero nararamdaman ko na magiging okay na ako. So nung last vlog ko ay talagang mahihilo ako noon na hindi nyo mahalata sa mga video ko, kasi pangit naman na nagbi-video ako ay parang papakita pa yung mga nararamdaman ko, pero sadyang medyo hilo ako noon. So ngayon nahihilo pa rin pero madalang na, at sana pagkalubon tayo ng puong nasa taas na maging fully recovered na. At mga kabossing, sana pagtyagaan nyo po muna itong mga video ko at mga gawa na talagang dito lang po tayo sa bahay. At mula kahapon ay nag-ulanan na. So tamang-tama yung nilinis kong yung garden, gagawin kong garden na malinis. Siguro once na tumila ay ating bubungkalin na. At siguro pag may pagkakataon tayo ay bibili po tayo ng binhi para makapagpunla. At talagang hindi po pwedeng erekta doon sa lupa yung pagtatanim, at kinakailangan ko pang ipunla. At gusto ko rin bumili ng nung lupang pagpupunlaan para at least maganda yung sibol ng punla. Kasi pag dito, yung lupa dito pag nagpupunla ako, parang mahinang lumaki. Kaya kinakailangan kong bumili din ng lupang punlaan at yung natural fertilizer yata ang tawag doon. So hindi man tayo sanay sa mga ganung proseso, kasi nung nagbubukid kami ay automatic na on the spot itatanim namin sa lupa, and then sisibol na yon. Kasi nung araw mga kabossing, ang tingin ko matataba pa yung lupa. So ang obserbasyon ko dyan, mula nung masanay sila sa fertilizer, ay once na hindi mo nilagyan ng fertilizer ay mahina silang lumaki. Kumpara nung una na siguro nasa tao din, nai-immune din yung halaman na gusto niya ay mayroon siyang fertilizer. So yan, ngayong araw na ito ay wala naman akong balak mag-video, so naiinip ako. At talagang hindi tumitila yung ulan. So tulad ng sinabi ko ay pagtyagaan niyo po ng mga kabossing. So nung nakaraang araw ay talagang hindi ko alain nabuo ko yung video na yon. Pero aaminin ko na nahihilo pa ako. Pero ngayon nahihilo pa rin, pero hindi na siya malimit. May mga time na okay na. At nagpa-check up na rin ako sa doktor na ang sabi nila ay talagang may vertigo ako. Pero may gamot naman pala dyan. At saka yung pala ay pinagdadaanan din talaga ng pinagdadaanan din. Marami ako nakausap. So talagang hindi lang ako sanay. Kaya nanibago ako mga kabos. Andito lang tayo sa bahay. Ayan. Sa kwarto, nanonood ng TV at try natin lumabas. Tingnan natin kung anong Ay, kung nakikita ng kabayo ito nagtatalo dyan, kami nakikita ng ahas to. Ayan, mga kabossing, kita naman ninyo ang isang maulang araw na talagang bagamat hindi malakas ay hindi naman tumikila, na kung ang tawagin namin dito ay ulang hindi nagmamadali, ulang mayaman. Kaya sinabing ulang mayaman ay hindi siya parang ayaw niyang patrabahuhin yung mga tao, pero talagang tayo naman, mga lalo kung Pilipino tayo, ay mapamaraan tayo sa ganyan. Kahit pa mabagyo nga, nagtatrabaho tayo. So ngayong araw na ito ay try kong mag video at kung ano-ano na lang nating magawa ngayong araw na to. Sana samahan nyo ako at pagtyagaan nyo yung video natin. At once na umokay ako at umaraw na, katulad na sinabi ko sa inyo, ay ating bubungkalin na yung lupa doon.
Ito pati yung kabila. Try natin lumabas. Payong tayo. Ayan. Maulan talaga. Ambon siya. Pero hindi siya tumitila mga kabosing. Ang alam ko, mayroong signal number 1 dito sa Cavite. At thanks God at ganito na lang yung ulan at wala nang hangin. Ang nakakatakot kasi ay ano, yung may hangin bagyo. At siguro ang sabi nga ay sa kahihiling ng ulan, eto na, pag nung ibigay ay bagyo naman. So pagpasalamat na rin natin at hindi naman mahangin, bali ulan lang. Try natin lumabas mga kabosing. Maulan talaga. Ayan, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ayan. Malinis siya. Ito yung nilinisan namin ng isang araw ng anak ko. At tamang-tamang bungkalin natin yan. Kaya lang talagang dapat ano yan, sprayan ng sa ano, sa insekto at talagang ma-insekto yung lupang yan. So ayan ang kapaligiran ngayon, makulimlim. At yung aming, kasi mga ganitong oras mga kabosing, pag hindi maulan dito sa lugar namin, mula lang gawin ng kalsada ay maraming bata na nagugulat ako kasi parang ginawa nilang playground tong lugar na to, na minsan hindi mo rin mapagsabihin ng mga bata na pag umada ang sasakyan ay ayaw mo nilang tumabi. Parang yun din ang ano, ang medyo comment ko dito sa amin lugar, na yung mga bata ay walang playground. Kaya nung makakita sila ng ano, ng kalsadang ganito, ginawa nilang playground na kung taga saan na yung ano, yung mga pumupunta dito. Hindi ko nga malaman kung taga saan eh. Yung side na to mga kabosing ay hindi ko pa nalilinisan, bagamat walang damo kasi nga galing tayo sa tag-araw, ay medyo hindi siya madamo, gawa ng nagtagpuyot niya eh. Ano natin mga kabosing, at dito nasilip ko kahapon o kanina na may isang puno dito na halos babagsak na sa bahay ko. Yung puno na napakalago. Ayan o, ang gandang bungkalin nito mga kabosing o. Ayan, halos pinatay niya lahat talaga yung ano, halamang kong tanim. Yung guyabano, akala ko matutuluyan. At tulad ng sinasabi ko, ito yung mga ano, mga nabulok na saging na tiniba ko ng isang araw na hindi naman nakain. Awa ng ano, matigas yung ano, yung laman, kulay itim. Ayan mga boss. At ang kalamansi ay ano, mabubuhay na uli yan. Ang papayang ito ay may katandaan na, yan dwarf papaya, at siguro dapat palitan na rin yan. Pilit natin mga kabosing na palitan to. Ang mga tanim dito linisin natin once na uminit. At sarap pong kalin dito mga kabosing. Ang saging, hindi ko alam kung anong nangyayari sa saging nito. Babawasan natin mga kabosing to. Titira na lang natin ng mga dalawa kasi ano eh, parang may sakit. Yan mga kabosing, pagpasensyahan ninyo yung mga video ito. At next day, gusto ko rin palang paalam sa inyo na doon sa lugar na pinuntahan namin sa Batangas, na kung saan tagaroon din talaga kami, ay magpipiesta sa 28. Sana may pagkalooban tayo ng Panginoon Diyos na maging maayos ang pakiramdam at tayo ay makapunta. So nung tinamad na kasi ako mga kabosing mamiesta doon, gawa ng sa dahilan ng ano,
nung mawala yung mga parents ko, parang ayaw ko munang umuwi. So ngayon na lang ang year na to, o nakauwi ng ayos. At kahit may okasyon, talagang hindi ako nag-uuwi. Na siguro nabanggit ko na dito sa mga vlog ko dati na nagkaroon po talaga ako ng depression. Kaya madali akong dapuan ng sakit. Ganun yung pala pag may depression, mga kaboss. So okay naman ako ngayon. Kaya lang napapansin ko talagang madali akong dapuan ng sakit. Pero malakas naman ang katawan ko. Bagamat medyo medyo yun nga, malimit ako magkasakit ngayon. Pero thanks God, at ako naman nakaka-survive. Yun ay isang malaking pagpapasalamat ko na rin sa Panginoon Diyos, mga kabossing. So ayan, abang-abangan nyo mamaya. At papuputol natin yung kahoy dun sa likod sa driver ko na hindi rin siya nagbiyahe. Siguro tinamad at maulan. Yung mga kabossing, hindi pala makakapagputol ng kahoy yung driver ko. At akala ko tinamad lang siya magmaneho, magmamasada ngayong araw na to at maulan. Masakit pala ang paa. May rayuma kasi. Pero try natin puntahan doon sa garahe. At kung hindi man makapagputol tayo ng kahoy ngayon sa likod, maghahanap kami ngayon ng binhi dyan sa may part ng silang. Subukan kong ayain ngayon. Puntahan natin, mga kaboss. Tara. Ayan, maambon pa rin, mga kabossing. At try natin kung maaya natin para mabuo naman itong maghapon na may katuturan ba, mga kabossing. Try natin puntahan kung ang dadalhin nilang magkarayuma. Tingnan natin. At ito yung mga bahay ng langgam, nalalagdag siya pag maulan pala. Ano susi? Ang electric nandun? Andun susi? Ha? Andun? Parang dumilim na. Medyo nagdilim na, mga kabossing. Anong oras na? Dala na tayo isang payo, isa na lang. Mga kabossing, subukan natin humanap ngayon ng binhi. At titingin tayo, di ba? Akin may nabibiling lumpang lupa na punlaan. Kasi mga kabossing, pag ako nagpupunla dito, sa dalawang linggo na, ang liliit pa. Kaya mas maganda siguro bumili ako ng lupa na parang yung ano man tawag sa lupang yung may tawag dun Ayan, mga kabossing, ang ganda na siya tamnan, malinis pa, dapat maunahan natin. Kabigin mo ako. Mahirap. Wow! Hirap ito. Dito sa tayo hahanap sa may part ng silang paraan. Medyo hapon na. Ang signal dito. May signal dito na. Meron. Mahina na. Bakit na? Mga kabossing, punta tayo ng ready natin tumingin din sa may labasan, pero ang alam ko mas kompleto sa silang. Huwag lang ang traffic. Isa na lang natin, mga kabossing.
tumawag sa akin kanina. Ha? Tumawag sa akin kanina. Tamatog ko yung dami. Wala. Hinta ako. Mga kabosing. Asan ba yun? Hingi tayo ng pera. Kasi mama mo. Thanks. Saan? Maria. Naging ulanan na mga kabosing, oh. Ang dilim. Parang gabi na. Kasi lang. Ha? Tingin natin kung meron dito. Ay, sarado. Buwas. Eh, pwede ka na. Saka insecticide. Yung pang ano, bini. Anong bini? Kamatis. Siling yung green. Taiwan. Ayun ano. Oh, siling green. Ano pa ba? Talong. Magdala ka ng payo. Talong, ano pa ba? Dali mo na rin to. Para magamit. Dali mo na dalay? Hindi na to. Ha? Hindi. Talong, ano pa ba? Okra. Sili, talong, Okra. kamatis, okra. Sitaw pa ba? Sitaw. Hindi maganda sitaw. Sitaw. Eh, yun lang muna. Mga kaposing, hindi na ako sasama. Gawa ng kagagaling ko lang sa sakit. Yung driver ko na lang ang pinabibili ko. Pero try din natin dumiretso ng ng silang kasi doon kompleto. At ano nga to ba ang dapat natin bilhin? Bukod sa sitaw, kasi nalagang-lagi yung tanim eh. Sitaw, okra, talong, kamatis. Bali yung apat na yan, ano pa ba? Sana makabili siya. Kasi hindi rin tayo sigurado kung makakabili nga ba doon sa sa silang kompleto. Ang ating purpose naman, papunta yung silang, bibili tayo ng mga lupa na pwedeng pagpunlaan para at least makapagano tayo, makapagtanim. Habang pagtatuyo yung lupa ay nakasibol na yung ating punla para at least makapagtanim tayo mga kabosing. Wala tayong nabiling pinidyan sa malapit sa amin, kaya direkta tayo ng silang kahit na maulan. Ayan napakadilim. Talagang yung request ninyo na umulan, ayan na, tuloy bagyo na agad.
ng bayan ng Silang at doon marami ako alam kong tindahan ng mga ano ng mga binig gulay, yung mga vegetable seedlings supply kung hindi ako nagkakabali. Meron naman akong alam na bilihan talaga, kaya lang sa Tagaytay ay araw na ngayon ng linggo, kaya siguradong sarado yun. Sana makabili tayo. Mga kapusing, ang advice sa akin ng doktor ay wag daw akong magmaneho at baka daw bigla akong mahilo kung anong mangyari o maka-aksidente. Pero nararamdaman ko naman na kaya ko naman mga kabosing, kaya ako pa rin nagmamaneho. Kaya lang talagang paglalakad ako, kinakailangan may naka-reserve na driver. Nung isang araw ay nagmamaneho din ako, medyo nahilo ako. Ang kasama ko ang misis ko, hindi ako nakalis. Naghintay pa ako ng tanggal ng hilo. At pag nalakad ako at may dala ako sa sakyan, lagi kong kasama yung isang anak, yung lagi nyo nakikita sa vlog, yung si Rap Rap. Marunong yung magmaneho mga kabosing, kaya lang hindi siya pwede at bata pa at unang-una wala siyang lisensya. Pero pagka halimbawa emergency, pwede yung magmaneho mga kabosing, kaya minsan sinasama ko. At kaya nga ngayon sinama natin si driver ko, si Aki. Ayan, para at least para sure tayo. Pero pakiramdam ko naman okay naman, wala namang problema. Nagsisure lang tayo mga kapatid. Umabot ka pa. Mga kapatid, dito na tayo sa sa Silang. Bossing, napakadilim sa bandang itaas na yon. Yan ay part ng Batangas, puting puti, sigurado malakas ang ulan dyan. Napakaganda ng para dun sa mga viewers kung mga bumukid sa probinsya. Ito na yung time nyo. Wag lang sobrang walang tilaan at baka naman malunod yung mga halaman, lalo na kung ipupunla nyo, hindi rin maganda yung laging basang-basa. Dito na tayo sa Silang. Naubod ng dilim. Sana makabili tayo. Dito tayo dadaan sa may palengke. Alam ko dyan may mga tindang mga binhi. Sana bukas yon. At pag hindi tayo nakabili, wala. Kung didiretso naman tayo ng Tagaytay, sarado naman yon. Try natin maghanap mga kabosing dito.
Dito tayo kakaliwa sa may anong to, palengke ng ano, ng silang, ayan, ayan. Try natin maghanap kung may mabibili tayo dito mga binhi. Pero palagay ko yung lupa, ano eh, hindi dito eh. Baka saan? Baka dyan sa labas eh. Lahat ng klase ng pataba ng hayop, meron po siya. Ano yun, hahaluan pa ng lupa? Depende po sir sa inyo kung gusto nyo haluan ng lupa. Pero kung ito, sa akin po, kung mga papunla, ito pa pinakadabi. Kaya kung gusto nyo na makaluan siya ng lupa, nasa sa inyo kung meron kayo lupa na halimbawa. Maganda yan sir, sigurado sa mga gulat, sa halaman, buhay ang mga halaman nyo dito. Mga picture. Magkano yan? 150? Walang klase sang kapya sir. Kaya mga iba't ibang. Anong tawag dyan? Ang master plan po. Yung love soil naman po sir, yun naman po, may mga halo konti lupa, kaya lang natigas pagka medyo... ito talaga, hindi ko nababago ako niya. Malambot po talaga. Magkano? 150? Wala ang bawat siya. Ay, mura na sir talaga master plan. Buwan mo po, isa. Wala po ba? Isa lang, pagkaanuhan ko lang. Dito na lang. Salamat sir, meron din tayo mga halaman sir. Anong, ay, hindi. Ang gusto ko Mga halaman tayo bulaklakan. ang gusto ko ay gulay eh. Meron din tayo sir, meron tayong okra. Ano pang gulay mo dyan? Ano sir? Malumbay. Ano daw? Sili, okra. Ay, wala. Mga binhi na. Kaya mo na, huwag na yan. Nabupunla tayo. Huwag na, boss. Sir, may bunga na oh. Huwag na. Ito na lang. Okay na to. Papaya sir, meron din tayo papaya. Okay na. Sige ba? Salamat. Kaya mga kaposin, bumili tayo ng lupa. Hahaluan na lang natin. Ay, dapat bili tayo ng punlaan. No? O tayo nang gagawa. Madali na yung brand. May mga ano lang. Saka mga mabilis po mabilis kung ano lang sumibol dyan ano. Mas maganda dyan, wag nang at saka yan, walang kuligsap no. Sigurado yan. Doon na kaya natin ipunla doon sa garahe Oo. para ano. Tayo. Pag-iisip pa tayo ng ibang magunahin. Yung mga familiar na kailangan natin pag tayo nagluluto, yun ang mas magandang maitanim sa bahay. Sa ano yun, mga aso. Ang hindi ko lang alam mga kabosing kung pwede magtanim ng bawang. Hindi no. O kaya sibuyas no. Paano nga ba yun? Sibuyas naman kasi nahati lang yun. Parang tinatabunan nyo ng yung mga dayami. Para sumibol. Pati yung luya. Sa amin pag nagtatanim, binapaunla ng kaunti tapos natakip pa na lang daw ng niyog. Oo. Yun na, doon
luya eh. Marami naman mga kabosing na mabibiling luya na sa tindahan ng mga gulay. Pwede na lang tayo kumuha ng pambili. Pero mas maganda sana yung yung may suloy na luya. Para mga kabosing, uwi na tayo at napakalakas ng ulan. Parang ngayon lang yata darating yung bagyo eh. Ang ulang ito mga kabosing ay mukhang puro pabuhos, wala namang hangin. Kaya lang nakakatakot din tong gantong ulang lalakas eh. Ang magiging resulta naman nito ay pagbaha. Pero dito po naman sa lugar namin sa Cavite, sa Dasma, wala pong baha dito. Kung meron namang binabaha dito ay talagang mabibilang mo yung mga lugar na yun. At kinakailangan makauwi na tayo ng ng diretso na tayo para hindi abutin tayo ng malakas na ulan. Bossing, ang lakas ng ulan. Buhos talaga. Hindi to yung katulad ng kanina mga kabosing. Ito ang buhos na malakas. Yung kanina mula kahapon ay ambon lang, paambon. Ito sigurado kong magkakaroon ng baha pagka ganito ang lakas ng buhos. Lakas. Hindi na makita yung dadaanan namin at sobrang lakas ng ulan. Kaya mga kabosing, inabot kami ng malakas na ulan. Kaya ayan ang itsura basang-basa. Ngayon mga kabosing ay tatapusin natin to, ipupunla natin yung nabili namin, ano man tawag dyan, so ano siya, compost soil Master. organic fertilizer. Okay. Pupunla namin dito sa planggana. Yan. May tubigan pa ba to? Hindi na. Pagka nilagyan ng Ganda. May mga halong ayan. Lalat natin mga kabosing. Ano yun? Ilalagay na. Dito natin mga kabosing ipupunla. Saan na yung binhi? Ano yung binhi? Unahin mo muna. Okay, ito ang sitaw sa unang side na yun. Ano tayong gulay ngayon mga kabosing, pumatak na yung ulan at bago ito sumibol, pag sibol nito dapat abang lalahat eh. Ano? Ba't itim? Itim siya mga kabosing. Okay. Marami pa. Marami pa. Patingin. nasa kalahati. Kalahati pa? Kunti pa. Ay! Hop, hop. Dito tayo natin mga kabosing, oh. Then, huwag mo ng ano pa. Ito, mga kabosing. Ang sunod natin ay okra. Minasira pa, konti lang. Ay, kakunti na? Lahat na? Okay. Sunod natin mga kabosing ay okra. Oh, medyo nahilo na naman tayo mga kabosing.
Yan ang problema sa atin. Ay! Ay, sus, Marami pala ito. ayan. Maganda kasi yung hiwa-hiwalay kaysa marami ito. Okay. Ating gagawing hele-helera. Then ang sunod ay kamatis. Nasa loob din yung plastic siguro yan. Wala. 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 Gawin nating layer para hindi sila halo-halo. Kaunti yung kamatis. Na? Wala na. Wala na. Anong ya? Then sunod natin ay siling siling yung medyo mahahaba. Ayan. Siling Taiwan. Parang madilim wrap. Wrap! Kung anong flashlight. Medyo madilim yung mga kabosin. Ano? Ayan. Ayan, medyo madilim na. Then, ang sunod ay ang talong. Kulang pa pala ng isa layer. Ano kaya ilagay? Para medyo maliwanag. Marami-rami ito. Okay, hayaan mo na. Dito ba ito? Ano to? Sili? Ha? Talong? Talong. Then, ano ang gagawin natin dito? Halo natin? Ha? Ha? Ito daw yung lupang ito. Kahit pala hindi to haluan ng lupa. Okay na, no? Hindi na magandang haluan ng lupa, no? Dapat dito na lang talaga. Pero mga kabosing, to, pagka ganito yung pagpupunlaan mo, siguro hindi to ang tatagal at dito, sisibol na dito. At hindi na natin kailangan, no? Yung ating pagtataniman lang doon sa kabila ay dapat nating dapat nating isprayan din ng sa kulisa. Ayan. Sana sumibol at ating mapakinabangan. Ito pong gulay ay maganda sa katawan ng tao, hindi katulad dito ng mga karning baboy o ano pa mang klase ng karne. Pati ang tingin ko dito kaya na nagkaroon ako ng wala po sa lahi namin mga kabosing ang high blood Taka lang ako ba to na high blood na. Siguro sa mga kinakain din talaga. Kasi yung tatay ko umidad na siya ng 85. Hindi po siya high blood 86 yan, hindi siya high blood. Pati yung nanay ko hindi high blood yun. Hindi ko lang alam pa sa namin na pagkukuha itong kaya to? Basay pa yan. Ha? Basay pa yan. Nakalabas pa yung iba Ha? yung ibang buto. Saka na lang
Siguro basa dito, hindi masyado, no? Ah, okay na ba yan? Oo. Kaya lang nakalabas yung iba. Okay. Yeah. That. Rap, batakin mo to, Rap. Ay, huwag niya. Piliin mo. Pihitin mo. Ayan. Batakin mo to. Mga bossing at hintayin lang natin mga Hindi ko natin. Oo. Pag sibol niyan ay pag may mga siguro mga 1 week na nakasibol yan, batakin mo na Rap to. Ating ililipat doon mga kabosing sa perper namin doon sa giliran. Oo, yung hindi maulanan. Yung sa giliran. Para ano, ayan. Hintayin natin siguro mga 1 week na no na nakapunla at mga medyo mataas-taas na ay saka natin tingnan natin yung klase ng kanilang sibol kung pwede na silang ilipat sa lupa at kinakailangan natin i-prepare din yung yung lupang ating paglilipatan yan. Kailangan nakakultivate din para at least madali siyang lumaki. Ayan mga kabosing, medyo mahaba-haba na rin yung aking video at salamat sa mga pagsama nyo sa araw na to at muli ay ako yung nagpapasalamat sa pagtangkilik niyo yung mga subscriber ko na mga viewers. Sana po ay sa panahong ito ay nasa maayos kayong kalagayan at ingat din naman bago pong patak ng ulan. Yan po ay hindi rin doong maganda yung singaw ng lupa sa ating katawan. Kaya konting ingat mga kabosing. Salamat sa pagsama mga kabosing. Take care always mga kabosing. Goodbye. My baby.